Halina talakayin natin ang isa sa pinakamakapangyarihang propesya sa Biblia, ang pagbagsak ng tinatawag na Dakilang Babilonya. Ano ba talaga ito? At bakit napakahalaga nitong pag-usapan, lalo na sa panahon natin ngayon? Okay, para mas maintindihan natin ng buo ang propesiyang ito, kailangan nating tingnan yung mga detalye. Kasi ang inilalarawan dito ay isang napakadramatikong sandali sa kasaysayan ng mundo. At para magawa natin yan, kailangan muna nating kilalanin kung sino o ano ba talaga itong sentro ng lahat ng ito. So, ang buong propesiya umiikot sa isang entity na tinatawag na Dakilang Babilonya. Pero linawin lang natin hindi po ito yung sinaunang siyudad na makikita sa Iraq ngayon. Iba ito. At ito yung pinaka-critical na punto. Ang Babilonya ay isang simbolo. Simbolo to ng kabuuan ng pandaigdigang sibilisasyon sa mga huling araw. Isipin mo, lahat. Ang ekonomiya, ang kultura, ang kapangyarihan, lahat ng siyudad at kultura sa buong mundo na aabot sa sukdulan bago ang pagbabalik ni Kristo. Isang global na sistema na ang direksyon sa lungat sa kalooban ng Diyos. Ngayon, tingnan naman natin bakit nga ba kailangang hatulan itong buong sistema. Hindi ito basta-basta lang nangyari. Ayon sa propesiya, may mga malinaw at mabigat na kasalanan na naging dahilan kung bakit ito hahatulan. So, ang mga kaso laban sa kanya nagsisimula sa matinding pagmamataas at luho na nauwi sa isang moral na pagkabulok na nilinlang ang buong mundo. Pero alam niyo kung ano yung kasalanan na nagtulak sa lahat sa dulo? Yung kasakiman. Isang sistema na sobrang sakim na pati ang buhay at kaluluwa ng mga tao ginawa na lang kalak na pwedeng bilhin at ibenta. Ganun katindi. At siyempre, sa ganito kalalim na kasamaan, ang hatol ay inilarawan bilang mabilis at absoluto. Nakakagulat, di ba? Sinasabi sa propesya na ang buong sibilisasyong na ito na inabot ng libu-libong taon para buin ay babagsak at mawawasak sa loob lang ng isang oras. Isipin niyo yon. At dito talaga natin makikita kung gaano kabigat ang hatol. Hindi lang ito basta pagbagsak ng stock market o isang krisis sa ekonomiya. Ito ay isang total at pinal na pagwasak. Lahat ng siyudad, lahat ng kultura sa mundo, burado. As in, walang matitirang bakas. Okay? At dito nagiging mas interesante ang lahat. Kasi ipinapakita ng propesya na sa gitna ng ganitong kalamidad, may dalawang magkasalungat na reaksyon. Dito sa lupa, yung mga hari at mga negosyante na yumaman dahil sa sistema ng Babilonya, sila'y umiiyak at nananahoy habang nakikita nilang naglalaho ang lahat ng kanilang yaman. Pero sa langit, kabaligtaran, merong kagalakan at pagpupuri dahil sa wakas, dumating na ang matuwid na paghukom ng Diyos. So ano ngayon ang pinakaimportanteng aral na dapat nating makuha mula sa propesiyang ito tungkol sa pagbagsak ng Dakilang Babilonya? Well, ito ay nagsisilbing isang napakalakas na simbolo ng kumpleto at walang ititirang paghuhukom ng Diyos. Hinahatulan niya ang isang pandaigdigang sistema na binuo sa pagmamataas at sa pag-aalis ng halaga ng buhay ng tao. At ang pinakadiin dito ay ito. Ang paghuhukom na ito ay hindi lang pinal, kundi perpektong makatarungan. At dito tayo magtatapos sa isang tanong na medyo mapag-iisip tayo. Kung titingnan natin ang sarili nating mundo ngayon, ang ating mga sistema, ang ating kultura, gaano karami na kaya ng Babilonya ang nakikita natin sa paligid?